sa isang handaan para sa ika-70 na kaarawan ng biyenang si Aling Corazon, tinampal niya ng todo ang tatay ng kanyang manugang dahil sa isang simpleng reklamo sa sabaw. Ang matagal nang nanahimik na si Carla, 5 taon ng pagsabar ay bigla na lang lumagda ng divorce papers sa harap ng lahat. Tinawag ang kanyang mga bodyguard, pinalayas ang buong pamilya ng kanyang asawa mula sa kanilang mansyon, at pinabagal ng buong sitwasyon sa hukuman. Mula sa tuktok ng tagumpay, nahulog sila ng tuloy-tuloy pababa hanggang sa kalsada, kumakain ng tinapay na tuyo at malamig. Sa wakas ay natanto ng asawa ang katotohanan, ang nagtanim ng hangin ay aanihin ng bagyo. Sama-sama tayong marinig ang tunay na kwentong ito, puno ng luha ngunit puno rin ng lakas ng karma at mga aral tungkol sa pagpapalago ng kabutihan sa pamilya. Ang handaan para sa ika-70 na kaarawan ni Aling Corazon ay ginanap sa malaking sala ng isang oceanfront na villa sa Batangas City. Maigting ang simoy ng hangin sa pagitan ng mga tao, parang aanihin ang bagyo kahit maliwanag ang langit. Sa ilalim ng maningning na aranya ng kristal, puno ang hapag ng pinakamainam na pagkain, ngunit hindi ito nagawang pawiin ang kalamigan sa pagitan ng mga puso. Nag-leave si Carla sa trabaho para personal na asikasuhin ang lahat. Nagpadala pa siya ng sasakyan papuntang Laguna para sundo ang kanyang ama, si Mang Ernesto, sa pag-asa na mapalapit ang dalawang pamilya. Si Mang Ernesto ay nakatago sa isang sulok. Ang kanyang simpleng polo barong na may maingat na aplansa ay napalungga sa gitna ng mga damit na seda at ginto ng pamilya ni Aling Corazon. Nakaupo sa puno ng mesa, si Aling Corazon ay may malalim na makeup, nakasuot ng kuwintas na perlas na kararegalo lang ni Carla, at tinitingnan si Mang Ernesto ng may halatang paghamak. Kumuha ng isang piraso ng piniritong tilapia si Carla at isinubo ito sa mangkok ng kanyang ama. Malambot ang kanyang boses. "Kumain na po kayo, tatay. Mainit pa. Ito ay espesyal na hiniling ko sa cook na lutuin ayon sa gusto ng mga taga-Laguna na may sarsa na angkop sa inyong dieta. Napakasarap." Ngumiti si Mang Ernesto nang mabait. Ang kanyang mga ngipin na bahagyang madilaw ay nagpapakita ng mga taon ng pagiging matipid. Tumango siya, dinala ang kanyang mangkok at binuhusan ng kaunting sinigang na panga ng bangus. Ito ay ang sopas na personal na niluto ni Aling Corazon. Palagi siyang nagmamalaki sa kanyang lutuin at madalas na nagrereklamo na ang kanyang manugang ay nakakaalam lang kumita ng pera, ngunit walang alam sa pagiging isang tunay na babae ng tahanan. Inangat ni Mang Ernesto ang kutsara sa kanyang bibig at pagkatapos niyang lumuha, medyo nangibabaw ang kanyang kilay. Pinigilan niya ang isang kiling. Para sa isang taong may maagang yugto ng sakit sa bato tulad niya, ang alat ng sabaw ay katulad ng inuming tubig dagat. Ibinaba niya ang kutsara, nagnanais na mabilis na kumain ng kanin para matapos na, ngunit ang mga matang parang agila ni Aling Corazon ay nakakita ng lahat. Malakas na ibinababa ni Aling Corazon ang kanyang mga chopstick sa mesa, ang tunog ay nagpabigla sa lahat. Nagpatunog siya ng maasim na boses. "Bakit naman yan, Mang Ernesto? May lason ba ang sabaw ko kaya ngumiwi ka na agad pagkatapos lunukin? Parang unggoy na kumain ng siling labuyo." Nagmadaling umangal si Mang Ernesto, nanginig ang boses. "Hindi po, manang, masarap po ang sabaw, kaya lang po ako nag-iingat sa alat ayon sa payo ng doktor ko, kaya medyo naamoy ko lang na medyo asine-asin." Iisa lang na tapat na salita ang nagsilbing apoy sa baril na matagal ng puno ng pulbura. Tumindig si Aling Corazon, ang upuan ay kumiskis sa sahig ng may maingay na ingay. Itinuro niya ang kanyang daliri na may gintong singsing diretso sa mukha ni Mang Ernesto. Ang kanyang boses ay humit. "Sinasabihan ba ninyo ako na hindi marunong magluto? Taga-probinsya kayong basang-basa, pinaupo sa pinakamagandang handaan, binigyan ng sinigang na panga ng bangus at nagre-reklamo pa. Sa probinsya ninyo, siguradong saging lang at bagoong ang kinakain. Kaya ngayon, nandito na kayo sa maayos na pagkain, ay nagre-reklamo pa ng maalat. Ang tumatayo sa itaas ay babagsak ng malakas.
Ang pagkuha ng aking anak ng inyong anak ay suwerte na sa 70 henerasyon ng inyong angkan. Huwag kayong mangaral sa akin tungkol sa pagluluto. Pinaigting ni Carla ang kanyang hawak sa kanyang kutsara at tinidor. Ang mga bukol ng kanyang mga daliri ay pumutlang puti. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga matang malamig na nakatuon sa kanyang biyenang nagngingit-ngit. Bago pa man niya masabi ang isang salita, si Daniel, ang kanyang asawa, na komportableng kumakain ng manok, ay nagsalita rin. Tama si nanay, tatay. Mas marunong pang magluto ang aking nanay kaysa sa sinuman sa Batangas. Siguro sanay na kayo sa dati ninyong pagkain sa probinsya, kaya nasanay na ang inyong dila sa kakaibang lasa. Si Mang Ernesto ay namula ang mukha, nanginginig ang mga kamay na kumapit sa dulo ng mesa. Yumuko siya ng mababa. Paumanhin po, Manang. Paumanhin. Anak, nagkamali po ako. Akala niya magiging maayos na, ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Kinapupuutan ni Aling Corazon ang kababaan ng loob ni Mang Ernesto at mas kinapupuutan niya ang katotohanang ang kanyang anak ay namumuhay sa pera ng anak ni Mang Ernesto. Ang pagiging insekuro niya ay naging marahas na pagiging agresibo. Mabilis na lumakad si Aling Corazon sa kabilang panig ng mesa at tumayo nang matuwid sa harap ni Mang Ernesto. Humihingi ng tawad para saan? Sigaw niya. Tingnan ninyo ang inyong mukha, hindi kaya ng kahihiyan. Kaya naman ang inyong anak na babae ay katulad ninyo mapagmataas at magaspang. Siguro natuto siya sa inyo ng kasamaang asal. Hindi na kayang tiisin ni Carla. Hinampas niya ang kanyang palad sa mesa. Ang malakas na tunog ay nagulat sa lahat. Nagngalit siya. Nanay, tigilan po ninyo. Ang aking ama ay bisita rito at tama po siya. Ang niluto ninyong sabaw ay maalat na hindi matanggap. Huwag na kayong mag-away ng walang dahilan. Napalaki ang mga mata ni Aling Corazon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Ang kanyang manugang ay kumakalabit laban sa kanya sa harap ng ama nito mismo. Ang galit ay tumaas nang hindi mapigilan. Inangat niya ang kanyang kamay, isang malakas na tunog ang pumutok, ngunit hindi si Carla ang tinampal. Ang makapangyarihang kamay ni Aling Corazon ay bumagsak sa mukha ni Mang Ernesto. Ang bigla at lakas ng hampas ay nagpabigla kay Mang Ernesto. Ang kanyang bibig ay humampas sa gilid ng mangkok na hawak niya. Ang mangkok ay nalaglag at nabali, at mula sa sulok ng bibig ni Mang Ernesto ay dumaloy ang dugo, tumitulo sa kanyang puting polo barong. Niyakap ni Mang Ernesto ang kanyang bibig, ang mga matang gulat at nasasaktan na tumitingin sa babae sa harap niya. Ang buong silid kainan ay napatahimik. Si Jasmine, ang kapatid ng asawa na palagi lang nagbubukas ng telepono, ay napilitan ding tingnan ang nangyari. Ang mga mata ay malawak sa gulat. Si Daniel naman ay nakatakang nakatingin, ngunit walang planong tumayo para tulungan ang biyenan. Tumingin si Carla sa dugo mula sa bibig ng kanyang ama, at para sa kanya ay parang tumigil ang panahon. Lahat ng pagsabar at pagtitiis sa nakaraang mga taon para sa kapakanan ng pamilya ay biglang naging pira-piraso tulad ng mangkok sa sahig. Tumingin siya kay Aling Corazon na nakatayo pa ring humihinga ng mabilis na may galit, at pagkatapos ay tumingin kay Daniel na nakatayo ng parang estranyo. Hindi umiyak si Carla. Hindi rin siya sumigaw. Naging kaibayo makatakot na panatag siya. Kumuha ng tiso si Carla, maingat na pinunasan ang dugo sa sulok ng bibig ng kanyang ama at bulung-bulungan. Masakit ba kayo, tatay? Umupo lang kayo rito. Maghintay kayo sandali. Hinawakan ni Mang Ernesto ang kamay ng kanyang anak, umiling, na nagsenyas na hayaan na ang bagay, ngunit inalis ni Carla ang kanyang kamay mula sa kamay ng ama niya. Tumayo siyang matuwid, ang kanyang maliit na katawan ay nagpapahayag ng isang kakilakilabot na autoridad na nagpabigla kay Aling Corazon na humakbang paatras ng isang hakbang. Lumakad si Carla patungo sa isang dekorasyon na cabinet, binuksan ang drawer at kinuha ang isang asul na folder ng mga papeles. Bumalik siya sa hapagkainan at itinapon ang folder sa harap ni Daniel. Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malamig, tulad ng hangin mula sa aircon. Pumirma na. Ang divorce papers ay naihanda ko na at pinirmahan ko na. Kailangan mo na lang punan ang iyong impormasyon.
Tumingin si Daniel sa divorce papers at nagpatawa nang hindi naniniwala. Baliw ka na ba? Biglaan na magpa-divorce. Tinuruan lang ni nanay ang iyong ama, bakit kailangang ganito? Huwag kang magbantang katulad niya. Hindi ako matatakot. Nangisi rin si Aling Corazon, inayos ang kanyang buhok. Sino ang tinatakot mo? Kung iiwan mo ang iyong asawa, wala kang aabutan. Sino ang magmamahal sa isang babaeng palagi na lang gusto ng hiwalayan? Ngumiti si Carla ng bahagya, isang ngiti na nagpatakot kay Daniel, hindi siya nag-argue. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Alex, isama na ang koponan ng bodyguard sa loob ng bahay ngayon din. Palabasin ang 3 taong estranyo na gumagulo sa aking bahay. Agad, namutla si Daniel. Anong gagawin mo? Bodyguard? Ito ay bahay ko. Sino ang makakapagpalabas sa akin? Tumingin si Carla ng diretso sa mata ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinakamataas na paghamak. Bahay mo? Tingnan mo ang mga titulo ng bahay. Ang titulo ay nakarehistro sa pangalan ko lamang. Ito ay ari-arian na nabuo bago ang aming kasal. Ikaw at ang iyong pamilyang parasito ay nakatira rito lamang bilang bisita. Labis na akong maaawa ng pinakain ko ang inyong buong pamilya sa loob ng ilang taon at ngayon ay tinampal ninyo ang aking ama hanggang dumugo ang kanyang bibig sa harap ko mismo. Sumigaw si Aling Corazon. Ikaw ay nagtatawag sa akin ng parasito. Bastos. Maghahabla ako sa iyo. Ang bahay na ito ay sa aking anak sa sandaling naninirahan dito. Hindi sumagot si Carla, itinuro lang niya ang pangunahing pintuan kung saan ang malakas na mga yapak ay pumapasok na. Ang mabibigat na kahoy na pintuan ng sala ay bukas at 6 na matataas na lalaki ang dumating, nakasuot ng itim na uniforme ng bodyguard. Ang kanilang mga mukha ay malamig at walang emosyon. Sila ay mga empleyado ng isang pribadong kumpanya ng seguridad na palihim na nakipagkontrata ni Carla linggo bago pa ang pangyayaring ito, nang nagsimula na niyang ramdam na ang kanyang kaligtasan ay nanganganib. Ang pinuno ng koponan, isang lalaking nagngangalang Alex na may maliit na peklat sa itaas ng kilay, ay lumapit at nagpugay, "Ma'am, nandito na kami. Ano ang inyong utos?" Itinuro ni Carla ang 3 miyembro ng pamilya. Ang kanyang boses ay matibay tulad ng bakal. Ang 3 taong ito ay illegally narorito at na nakasaktan ng iba. Ilabas sila mula sa gate. Ngayon din, kung lumaban sila, gamitin ang lakas. Ang lahat ng kanilang gamit ay nakabalot na ng aking katulong sa garahe, itapon lahat sa labas. Namutla si Aling Corazon. Hindi niya kailanman nakita na ganoon kadesisibo at malupit ang kanyang manugang. Noon pa man, si Carla sa kanyang paningin ay isang gintong itlog na isinisigaw sa pag-uutos ng hindi sumasalungat. Ang pagtutol na ito ay labas sa kanyang imahinasyon. Tumalon si Daniel, sumugod patungo kay Carla at inangat ang kanyang kamay. Ikaw ay mangangahas. Ako ang iyong asawa. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kayong mga bodyguard, huwag kayong humipo sa akin. Ihahabla ko kayo. Ngayon, ngunit bago pa man maabot ng kamay ni Daniel si Carla, nahawakan na ito ni Alex. Binagsak niya ang kamay ni Daniel sa likod niya ng may husay na nagpabugaw kay Daniel na nagsigaw ng pananakit. Bitawan ninyo ako. Masakit. Nanay, tulungan ninyo ako. Nang makita ni Aling Corazon ang kanyang mahal na anak na nasasaktan, sumugod siya at sinimulan siyang kumapit sa bodyguard. Bitawan ang aking anak. Salot. Kayo ay mga gangster? Tatawagan ko ang pulis. 2 iba pang bodyguard ang lumabas. Bawat isa ay humawak sa bawat gilid ni Aling Corazon at inangat siya tulad ng isang sako ng bigas. Nagkiwal siya. Ang kanyang mga paa ay sumipa sa hangin. Ang kanyang bibig ay nag-atas ng pinakamaruming mga salita. Si Jasmine, na nakaupo sa isang sulok, ay nakita na masama ang nangyayari at kinuha ang kanyang telepono at nagbukas ng Facebook Live. Itinaas niya ang telepono. "Mga tao, halika't manood kayo. Ang aking kunyaring manugang ay sagana na at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para palayasin ang kanyang biyenan
at asawa sa gabi. Hindi pa niya natapos ang pagsasalita nang ang telepono sa kanyang kamay ay agad na kinuha ng isang bodyguard. Pinagnipis niya ito at isinauli sa bag ni Jasmine at malamig na sinabi, "Pakiusap, lumabas na kayo. Huwag kami pilitin na gumamit ng lakas sa kababaihan." Natakot si Jasmine at nagmadaling sumunod sa kanyang ina at kapatid na inilalabas na. Ang kaguluhang eksena ay nangyari mula sa sala hanggang sa hardin. Ang mga sigaw ni Aling Corazon, ang mga ungol ni Daniel at ang mga buntong hininga ni Jasmine ay nagpabago sa mahinahong atmosfera ng villa. Ang mga kasambahay sa loob ng bahay ay nag-ukol ng kanilang mga sarili sa mga dingding, walang sinuman ang naglakas loob na makialam, may ilan pa nga ang lihim na natutuwa. Masyadong matagal na nilang tinitiis ang kasalaulaan at paghamak ni na Aling Corazon at Jasmine. Nang makaabot sa bakal na gate, ang koponan ng bodyguard ay walang awa. Itinapon nila ang mga bag at personal na gamit ng 3 miyembro ng pamilya sa labas ng gate. Ang mga bag ay bumangga sa semento nang may malakas na ingay, bukas ang mga fermete, ang mga damit ay nagkalat sa kalsada. Pagkatapos ay itinulak nila ang 3 palabas at malakas na isinara ang mabigat na bakal na gate. Binalingan ni Daniel ang kanyang sarili, inaayos ang kanyang mga tuyong damit at humampas sa gate. "Carla, baliw ka na ba? Pilalabasin mo ba ako? Buksan mo ang pintuan at kausapin mo ako ng maayos. Humihingi na ako ng tawad." Si Aling Corazon naman ay umupo sa sahig, patuloy na umaangal. "Diyos ko, ang aking manugang ay nagpalabas sa aming lahat ng di umano'y pamilya pagkagabi ng gabi. May hustisya ba ang langit? Bakit may ganitong manugang na walang hiya?" Ang ingay ay nagpagising sa ilang kapitbahay. Mga ilaw ang nagsimulang lumabas, mga bintana ay nagbukas. Ilang mga mausisa ay lumabas at lumakad patungo sa gate para makinig. Nang makita ni Aling Corazon ang mga manonood, lalong malakas siyang sumigaw. Balak niyang gamitin ang presyon ng panlipunang opinyon para pilitin si Carla na buksan ang pintuan. Ngunit inuna na ni Carla ang pangyayaring ito. Nakatayo siya sa balkon ng ikalawang palapag, tinitingnan ang magulo sa ibaba ng may parang yelong tingin. Kumuha siya ng walkie-talkie at inutos sa teknikal na silid na i-activate ang automatic na sprinkler ng hardin at harap na gate sa pinakamataas na antas. Sa loob lang ng ilang segundo, 10 automatic na sprinkler na nakalagay sa buong bakod at pangunahing gate ay sabay-sabay na nag-aktibo. Ang malakas na agos ng tubig ay tumalab ng tuwid sa labas ng gate kung saan nakatayo sina Aling Corazon at sumisigaw pa. Agad silang nabasa ng basa sa isang kisap mata. Nahinto si Aling Corazon na sumisigaw nang maputok ang tubig sa kanyang bibig. Ang makapal na make-up sa kanyang mukha ay nag-alog-og, kumakalat sa palibot tulad ng pintura sa ulan. Si Daniel at Jasmine ay natigilan rin, nagmadaling umatras mula sa gate para maiwasan ang malamig na tubig. Ang mga kapitbahay na manonood ay tinakpan ang kanilang bibig at natawa, pagkatapos ay isa-isang umuwi, takot na makaapekto rin. Walang natirang manonood para sa palabas ng pag-uuyam. At basa ng basa tulad ng nalunod na daga, ang lamig ng hangin ng gabi sa Batangas ay nagsimulang pumasok sa kanilang balat. Tumingin si Daniel nang nanginginig sa balkon ng ikalawang palapag kung saan si Carla ay nakatayo ng matuwid tulad ng isang estatwa na gawa sa yelo. Naunawaan niya na ngayon ay totoo na ito, wala na itong pagpupulit o pagbabanta ng bata. Ang pintuan ay nagsara na at ang kanyang maayos na pamumuhay ay opisyal na natapos na mula sa sandaling iyon. Naghikab si Jasmine habang pinipiga ang tubig mula sa kanyang damit. "Kuya, ano na ang gagawin natin? Napakalamig ko. Basa na ang lahat ng damit ko. Dito ba tayo tatayo magdamag?" Nagngalit ng ngipin si Aling Corazon, ang kanyang mga mata ay pumula. "Sumama kayo sa akin. Hindi ko maniniwalaan na talaga siyang magpapalayo sa iyo. Gusto ko pa ring makita na siya ang magsasabi ng patawad at pagsusumamo ng pagbabalik niya." Tinawagan nila ang isang taxi at nahanap ng isang hotel na inisip pa rin na ang credit card ni Daniel ay gagana.
Kinuha ni Daniel ang kanyang pitaka at hinila ang itim na VIP na credit card na ginawa ni Carla para sa kanya noong nakaraang buwan. Nanay, ang credit limit ng card na ito ay ilang daan libong piso, sige muna tayo, bukas na tayo mag-isip. Tumawag sila ng taxi at nawala sa gabi, pinaniniwalaan pa rin na ang kanilang pampinansyal na kapangyarihan ay buo pa rin. Sa loob ng bahay, bumaba si Carla ng mabilis sa ground floor kung saan si Mang Ernesto ay nakaupong nalilito sa sofa, hawak pa rin ang nasorang tisu. Agad na nagkuha ng first aid kit si Alex. Lumuhod si Carla sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay nanghihinayang, kaiba sa dating matibay na tono. Patawad po, tatay, aking kasalanan na napahirapan ko kayo ng ganito. Tumingin si Mang Ernesto sa kanyang anak, itinaas ang kanyang magaspang na kamay para haplusin ang kanyang ulo, huminga ng malalim, ayos lang si tatay, sugat lang ito. Pero ang ginawa mo, hindi ba medyo labis? Matagal na naman kaming mag-asawa. Umiling si Carla ng may katatagan, maingat na nilinis ang sugat ng kanyang ama. Hindi, tatay. Ang aking kabutihan ay tinapakan na nila ng napakatagal. Ngayon ay tinampal nila kayo bukas. Ano pa ang gagawin nila? Hindi ko magawa na iisipin. Mas pinipili kong ituring akong isang babaeng nagpakasal ng muli kaysa hayaan ang inyong mga sarili at ang aking sarili na maranasan ang kahihiyan ng kahit isang minuto pa. Ngayon isama ko na kayo sa ospital para masuri ng mabuti, baka may basag na magpumunta sa loob, mapanganib iyon. Pagkatapos ay inakay ni Carla si Mang Ernesto. Pinasuot siya ng windbreaker at personal niyang pinagmamaneho ang kotse patungo sa ospital. Iniiwan sa likod ang maringal, ngunit walang laman na villa kung saan katatapos lang ng isang trahedya ng kasal. Ang gabi ay sumaklob sa lungsod, ngunit sa puso ni Carla, isang bagong umaga ay nagsisimulang sumikat, masakit, ngunit puno ng kalayaan. Ang taxi na nagdadala sa 3 miyembro ng pamilya ay huminto sa harap ng isang 4 na bituin na hotel sa Batangas City. Kahit nakatatapos lang silang mapalayas ng bahay na basang-basa tulad ng nalunod na daga, ang pagmamalaking puro anyo pa rin sa pamilyang ito ay hindi pa rin nagbabago. Inaayos ni Aling Corazon ang kanyang buhok at nagutos kay Daniel na magrehistro ng silid. Nakita ng front desk ang credit card. Sinubukan niya ito sa makina, isang malakas na beep ang tumunog. Sinubukan niyang muli. At pagkatapos ay isang 3 beses. Ang resulta ay pareho pa rin. Ngumiti ng mahirap ang empleyado. Po, ang card ay hindi tinatanggap. Pwede po bang magbigay ng ibang paraan ng bayad? Nag-inat si Daniel. Namula ang mukha sa kahihiyan. Error? Ang card na ito ay may limitasyon na 500,000 piso. Tingnan mo uli ang makina. Ang empleyado ay nananatiling kalmado. Ang sistema ay naguulat na ang card ay nakalock ng pangunahing account holder. Ang mga salita ng empleyado ay katulad ng pangalawang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Daniel ngayong gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Carla. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay hindi maaring maabot sa kasalukuyan. Tinawagan niya muli, mga walang katulad na ring. Ni-block na siya ni Carla, hindi lang ang tawag, kundi pati na rin sa lahat ng social media. Lumabas si Daniel at umupo sa kotse, ang kanyang mukha ay walang kulay. Si Jasmine, na naghihintay sa loob ng taxi, ay tanong na tanong, bakit wala ka pang dalang susi sa silid? Puno ba o baka lumipat tayo sa ibang hotel? Pinangko ni Daniel ang sarili sa upuan. Nilock niya ang card. Biglang huminto si Aling Corazon sa pagpapahid ng kanyang mukha. Ano? Ang hiyaw niya. Nangahas siyang ilock ang card. Ang babaeng ito ay gustong gutumin ang aming pamilya. Tinitingnan ni Daniel ang kanyang pitaka, mahigit na 2,000 piso lang ang natitira. Sa isang marangyang hotel, ang halagang ito ay sapat lamang para sa inumin, hindi pa para sa VIP room na para sa 3 tao. Sa huli, ang taxi ay nagdala sa kanila sa isang maliit na eskinita sa loob ng isang bahagi ng lungsod at huminto sa harap ng isang murang boarding house. Ito ang tanging lugar na maaari nilang nupan ng 2 silid sa natitirang maliit na halaga.
Ang silid ay mabaho ng sigarilyo, malamig at amag. Ang wallpaper ay nag-exfoliate, nagpapakita ng dingding sa ilalim. Diyos ko, ang lugar bang ito ay para sa tao o para sa baboy? Ang reklamo ni Aling Corazon. Si Daniel ay inihagis ang kanyang bag sa kama at sigaw na nagalitan sa kapatid. Tahimik ka na, walang pera. Wala kaming pagpipilian. Ang gabing iyon ay ang pinakamahaba sa kanilang buhay. Kinabukasan, sinubukan ni Daniel na pumunta sa opisina ni Carla, isang modernong gusali na may berdeng salamin sa gitna ng lungsod. Pinag-ayos niya ang kanyang damit at hairdo at may kumpiyansang pumasok sa lobby, balak na pumunta ng diretsyo sa opisina ng CEO tulad ng dati. Ngunit nang makarating sa elevator, hinarangan siya ng dalawang matataas na guwardya. Pasensya na, G. Daniel, hindi kayo pinahintulutang pumunta sa itaas. Napatigilan si Daniel. Kayo ba ay loko? Asawa ako ng inyong boss, pupunta akong makita ang aking asawa. Nanatiling nakatayo ang guwardya, natanggap namin ang direktang utos mula sa CEO, bawal na pumasok si Daniel Santos sa anumang lugar ng opisina ng kumpanya. Kung magpapalakas pa kayo, itatawag namin ang mga autoridad. Nang tumawag si Daniel sa extension ng sekretarya, ang dating masunurin at opo-opo na si Ligaya ay ngayon ay malayo at malamig na ang tono. Abala po si Miss Carla sa pulong kasama ang abogado niya tungkol sa pamamaraan ng divorce at paghahati ng ari-arian. Sinabi niya sa akin na ang lahat ng pakikipag-ugnayan ay gawin sa pamamagitan ng opisina ng kanyang abogado. Hindi siya tatanggap sa inyo. Click. Ibinaba ang telepono. Nakatayo si Daniel sa lobby, hawak pa rin ang kanyang telepono. Ang mga nakikiram na tawa ng mga receptionist ay pumasok sa kanyang mga tainga. Natanto niya na ngayon ay hindi na ito banta. Gusto talagang alisin ni Carla sa kanyang buhay ang lahat ng bakas niya. Sa araw ding iyon, si Jasmine ay nagtrabaho sa bodega ng kumpanya. Ang trabahong ito ay nilikha ni Carla para bayaran ang suweldo ng tamad na kapatid ng asawa, ngunit bawat araw ay huli na itong umabagat at maaga pang umaalis. Ngayon ay huli pa rin siya ng isang oras, ngumuya ng gum at nag-scroll ng Facebook, nag-isip na lumabas mamaya para magpamanicure. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang HR manager kasama ang dalawang security at isang tagaligal. Ang seryosong atmosfera ay nagpatahimik sa lahat ng empleyado sa paligid. Si Jasmine Santos, ang HR manager na babae, ay naglagay ng papel sa mesa sa harap niya. Ito ay ang termination order na may agarang bisa para sa inyo. Pakikuha na ng inyong mga personal na gamit at umalis na sa kumpanya ngayon, natigilan si Jasmine. Tinanggal ang trabaho? Baliw ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ako? Tatawagan ko si Carla at ipatatanggal ko kayo lahat. Ang tagaligal ay itinulak ang kanyang salamin, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matibay. Ginagawa namin ito sa direktang utos ng CEO dahil sa pagsisiyasat ng inventaryo ng kalakal at pagnanakaw ng produkto ng kumpanya. Nang marinig ni Jasmine ang salitang pulis, ang kanyang mukha ay naging puti tulad ng papel. Ang mga bagay na lihim na ginawa niya ay inaakalang walang nakakaalam pala, alam na ni Carla ang lahat, ngunit hindi pa handang i-expose. Sa parehong oras, sa ibang gusali ng opisina kung saan nagtatrabaho si Daniel bilang isang ordinaryong sales representative, pagkatapos ng nakakadisgrasyang eksena sa lobby ng kumpanya ng asawa, paparating na siya kapag may anunsyo sa intercom. Pakiusap. Pababa agad ang may-ari ng Mazda CX-5 sa parking basement. Nagmadali si Daniel pababa, isang grupo ng tao mula sa kumpanya ni Carla ang naghihintay. Pinuno ng grupo ang Deputy Director ng Administrative na dati ay laging masaya kapag nakikita si Daniel. Magandang araw, Daniel. Sa utos ng CEO Carla, naparito kami para bawiin ang ari-arian ng kumpanya. Ang kotse ay ibinigay sa inyo bilang gamit ng pamilya dahil natapos na ang relasyon, kailangan naming bawiin ito. Huwag ninyong kunin ang aking kotse. Hindi pa tayo nagdi-divorce. Ang ari-arian ay magkasama pa rin. Sa legal na aspeto, ang kotse ay 100% pag-aari ng kumpanya.
Kayo ay nanghiram lamang. Kung hadlangan ninyo kami, iuulat namin sa mga awtoridad ang iligal na pag-angkin ng ari-arian. Pakiisa na ang inyong mga personal na gamit. Kung hadlang na gamit, tumingin si Daniel sa nakapaligid na mga taong mausisa, kasama ang mga katrabaho at ang kanyang sariling amo. Ang kahihiyan ay dumampi sa kanyang lalamunan. Mahinahon niyang binuksan ang pinto ng kotse, kinuha ang ilang folder at pares ng sneakers at pagkatapos ay nakatayo ng walang kibo habang pinapalabas ng mga ito ang kotse. Walang kotse, walang credit card, walang mataas na bahay, kailangan niyang mag-book ng ride-hailing app para makabalik sa murang boarding house. Nang makabalik si Daniel, si Jasmine ay naroon na rin. Ang kanyang mga mata ay pula at namumutla sa iyak. Nagtitig sila sa isa't isa. Kapwa nilang kaaawa-awa. Siya ay nanalo sa lahat, Daniel. Bulalas ni Aling Corazon. Bakit hindi mo siya mapigilan? Itinapon ni Daniel ang kanyang mga gamit sa sahig. Pigilan mo siya? Mula kanina pa hindi ko ito maintindihan. Tinanggal niya ang trabaho ni Jasmine, kinuha niya ang kotse, nilak niya ang lahat ng paraan ng aking kabuhayan. Nanay, siya ay nagplano ng lahat. Hindi natin siya matatalo, ngunit ang trahedya ay hindi tumigil doon. Ang mga matandang utang ni Aling Corazon ay nagsimulang manamhok ng kanilang inangkat na biktima. Isang gabi, ang bulok na kahoy na pintuan ng kanilang silid sa boarding house ay nanginig at halos bumagal mula sa mga alagad nito. Nagising si Daniel mula sa mababaw na tulog at nagulat. Nagkubli si Aling Corazon. Ang kanyang mukha ay naging maputi at nagmadaling nagtaguan sa sulok ng kama. Tinatakpan ang kanyang sarili ng kumot. Si Jasmine ay nalaglag ang kanyang telepono. Ang boses ng isang lalaki ay pumutok mula sa labas. Nasaan si Aling Corazon? Lumabas ka agad. Huwag naming gibain ang pintuan. Ang pintuan ay biglang natumba. 3 lalaking puno ng tato, ang kanilang mukha ay matapang, pumasok sa silid. Ang pinuno, tinatawag na si Berto, na may mahabang peklat mula sa pisngi hanggang leeg, ay lumakad patungo sa kama at binanat ang kumot na tinatakpan ni Aling Corazon. Sa akala ba ninyo ay makakatago? Malayo ka ng tumakas. Hindi nagbabayad ng utang ang matanda, sumikat pa. Nagtataranta si Aling Corazon. Berto, hintayin ninyo ako ng ilang araw. Nag-iipon pa ako ng pera. Ang aking manugang ay nilaklang ang account kaya nahirapan ako. Nagpapalakpak si Berto sa mukha ni Aling Corazon ng paulit-ulit. Huwag mong dalhin ang manugang o manugang mo rito. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Basta ang papel na pinirmahan mo rito, 300,000 piso na punong guro, kasama ang 2 buwan ng interes na hindi nabayad, kabuuang 450,000 piso. Ngayon, magbayad ka o hindi kita patatawarin. Nang marinig ni Daniel ang kabuuang halaga ay nahilo siya. Nanay, utang ba niya ang lahat ng ito? Saan napunta ang pera na buwanan kong ibinibigay sa iyo? At ang 500,000 pisong nakatago na ibinigay ko sa iyo para pangalagaan noong nakaraang taon. Yumuko si Aling Corazon, hindi matahan makatingin sa kanyang anak. Nanay ay nadulas lang. Inisip kong mananalo at mababawi ko, pero naging malas. Sumigaw si Daniel, nawala ang boses sa galit. Diyos ko po, ang pera ko iyon. Pinaghandaan ko iyon sa loob ng maraming taon. Ibinigay ko sa iyo ang aking tiwala at ginastos mo sa sugal. Ngayon, sa wakas, naramdaman ni Daniel ang tunay na galit sa kanyang ina. Hindi dahil sa kanyang kaaway, kundi dahil sa taong pinakaminamahal niya. Kinabukasan, si Jasmine, nalulubog sa kanyang sariling pagkabigo na tinanggal sa trabaho, natanggal sa bahay, natakot kagabi, ay nagdesisyon na mag-post ng isang galit at mapanganib na kwento sa Facebook. Nagsinungaling siya. Inilarawan niya si Carla bilang isang manugang na nanakasakit sa kanyang biyenan, may kabit at nagpalabas sa pamilya ng asawa sa gabi para mapangalagaan ang sarili. Sa loob ng ilang oras, ang post ay kumalat ng mabilis libu-libong mga reaksyon at komento. Ang mga netizen
ay mabilis na nanghukom. Sa opisina ni Carla, dalahan siya ng kanyang sekretaryang si Ligaya, mukha nitong nag-aalala. Miss Carla, tingnan po ninyo, ito nagkakalat na sa social media at gumagawa ng epekto sa presyo ng stock ng aming kumpanya. Kinuha ni Carla ang tablet at binasa ang mga nagrereklamo. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, walang kahalo ng kaguluhan o galit. Naiintindihan na niya ng lubos ang likas na katangian ng pamilyang iyon. Hayaan muna ninyo itong kumakalat ng kaunti pa. Mas maraming manonood, mas maganda para sa atin. Pero Miss Carla, makakaapekto ito sa inyong reputasyon. Ang paglilitis ay tiyak na darating, ngunit bago mag-aklat ay hayaan muna nating masarapan sila sa kanilang sariling gamot. 1 oras pa lamang, sa opisyal na Facebook page ng kumpanya at sa personal na account ni Carla ay sabay-sabay na na-post ang isang 5-minute na video na may pamagat, "Ang Katotohanan." Malinaw ang larawan at tunog. Nagsimula ito sa eksena kung saan ang galit na si Aling Corazon ay nagparatang at tinampal si Mang Ernesto, pagkatapos ay si Daniel na nakaupo at umaasikaso sa manok habang ang kanyang biyenan ay nadurugo. Pagkatapos ay ipinapakita si Jasmine na palihim na naglalagay ng mga bote ng alak sa kanyang bag, at sa huli ay si Aling Corazon na nagsisigaw at nagrereklamo sa harap ng gate nang walang sinumang bumabasag sa kanya. Isinulat ni Carla ang ilang salita. Ang katahimikan ay hindi pagsang-ayon, ito ay paghihintay sa katibayan para magsalita para sa lahat. Ang lahat ng pagpapalaya ng maling akusasyon ay haharapin ng batas. Agad na nagbago ang hangin. Ang mga netizen na kanina ay nagsisisi kay Carla, ngayon ay sabay na bumalik kay Jasmine. Panoorin ang video at magagalit kayo. Ang matandang babae ay masamang loob, tinampal ang biyenan hanggang dumugo. Ang asawa ay duwag na kaupo habang pinapalabas ng biyenan ang kanyang ama. Pasensya na, Miss Carla. Mali na kami kanina. Tama ang ginawa mo, palayasin ang grupong iyon. Hawak ni Jasmine ang kanyang telepono habang binabasa ang mga papasok na abusong komento. Nagsimulang pumatay ng live, ngunit huli na. Ang kanyang larawan, address ng dating paaralan, lugar ng trabaho at telepono ay kumakalat na. Kuya, mamamatay na ako. Nag-aaway na sila sa akin. Nagbabanta na silang hanapin ako. Bumulong si Daniel, pagod at galit. Sinabi ko na sa iyo na tumahimik ka. Ngayon, kilala ng buong mundo ang mukha ng ating pamilya. Sa kalagitnaan ng kalamidad na ito, patuloy ni Carla na isinasagawa ang kanyang mga plano ng maayos. Hindi lang niya gustong itaboy sila sa labas ng bahay, gusto niyang maramdaman ni Daniel ang parehong pagkakanulo na naranasan niya, ngunit mas masakit. Nagpunta siya sa kanyang opisina at nakipagkita sa isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng salamin, malikhaing hitsura, isang pribadong investigador na kanyang hinayre ng kalahating taon na ang lumipas para bantayan si Daniel. Naglagay ang investigador ng makapal na sobre sa mesa. Lahat ng katibayan na kailangan ninyo ischedule, aktibidad, mga larawan, audio. Ang lalaki ay may relasyon sa babaeng ito ng higit sa 1 taon. Binuksan ni Carla ang sobre at tiningnan ang mga larawan ng isa-isa, walang sakit o pagkainggit, puro pagkasuklam lamang ang makikita sa kailaliman ng kanyang mga mata. Sa mga larawan, si Daniel ay yakap-yakap ang isang babaeng nasa 40+ na taong gulang, puno ng alahas at malakas na kasuotan. Ang babaeng ito ay si Linda, 48 taong gulang, biyuda, may-ari ng isang pawn shop sa Paco, Manila, kilala bilang matapang na nagpapautang at may koneksyon sa mga marahas na grupo. Kilala ni Daniel si Linda nang isang beses na nagpa-pawn ng relo niya at nagkagusto sila sa isa't isa. Si Linda ay nagbibigay ng perang gastusin kay Daniel, kapalit nito ay serbisyo niya. Natawa si Carla, lumabas ang totoo. Sa kabila ng pabrika ng pagiging marangal ni Daniel, ito ay isang lalaking umaasa sa isang mas matandang babae para sa pangsarap, mahusay.
Ipadala ninyo ang impormasyon ni Linda sa aking biyenang si Aling Corazon. Kailangan niya ng pera para bayaran ang utang, tiyak na makikita niya si Linda bilang isang pag-asa. At totoo nga, nang matanggap ang mensahe na nagbibigay ng detalye tungkol sa mayamang kaibigan ng kanyang anak, ang mga mata ni Aling Corazon ay nagliwanag. Dali-dali niyang ginising si Daniel at siya ay sinabi ng kwento. Inakay ni Daniel ang kanyang ina at kapatid sa tindahang pawn shop ng si Linda. Ang matandang si Linda ay nakaupong nakataas ang paa sa isang sofa, nagpapausok ng sigarilyo at inutusan ang kanyang mga tauhan. Nang makita si Daniel na may kasamang magulang at kapatid, ngumiti siya at ipinakita ang gintong ngipin. Kung kaibigan ba o kaibigan? Walang basag ang kanyang tono. Nagmadali si Aling Corazon at ngumiti. Kakilala naming matagal, Ate Linda. Narinig ko ang maraming magandang bagay tungkol sa inyo mula sa aking anak. Ngayon, ang pamilya namin ay dumating para ayusin ang relasyon ng aming Daniel at kayo. Nagtawanan si Linda ng malakas. Tinuro niya ang tatlo gamit ang kanyang sigarilyo. Matandang babae, matalino ka. Nagdadala ka ng iyong anak para ipalit sa utang. Kung gusto mo ng pagkain at tirahan, kailangan ninyong magtrabaho. Ang matandang babae ay magluluto, magliinis. Si Daniel, alam ko na ang kaya niya. Nakatayo si Daniel, naramdamang ibinebenta siya ng sarili niyang ina sa isang matabang negosyante, ngunit wala na siyang pagpipilian. Yumuko siya at tinanggap ang kanyang bagong katayuan mula sa pag-asa sa asawa patungong pag-asa sa matandang kasintahan. Ang paglilitis para sa divorce at dibisyon ng ari-arian sa pagitan ni Carla at Daniel ay ginanap sa isang maulan na umaga. Ang ulap na kulay abo ng Batangas City ay katulad ng mood ni Daniel. Nakasuot siya ng lumang suit at kasama ang mura at walang karanasang abogado na pinili niya sa pamamagitan ng maliit na pera na ibinigay ni Linda. Sa kabilang panig, lumabas si Carla na maliwanag at may dignidad sa isang puting eleganteng suit. Kasama niya si Attorney Benjamin Cruz, isa sa pinakamahusay na corporate lawyer ng lungsod. Ang pagkakaiba ng dalawang panig ay kitang-kita pa sa unang tingin, lahat ay malinaw na ang magiging resulta. Ang abogado ni Daniel ay nagsalita ng may sigasig. Kahit paano ang pinagsamang ari-arian ay hinati ng pantay kasama ang Oceanfront Villa, ang furniture company at ang savings accounts. Ang dahilan ay ang mga ari-ariang ito ay nabuo at lumago sa panahon ng kasal at si Daniel ay nag-ambag ng kanyang pagsisikap at pamamahala ng sambahayan para mapayagan si Carla na makatuon sa negosyo. Pumulupot ng kontento si Daniel. Inisip niya na kahit gaano kagaling ni Carla, ang batas ay batas pa rin. Ngumiti ng malamig ang abogadong si Benjamin Cruz at dahan-dahang tumayo. Inyong kaalamang hukuman. Nais kong salungatin ang hiling ng kalaban. Ito ang prenuptial agreement na naitatag 5 taon na ang nakakaraan, may notaryo at pumirma ang magkabilang panig. Namutla si Daniel prenuptial agreement. Naalala niya ang bago ng kasal, ang kanyang biyenan ay nagbigay sa kanya ng mga papel at sinabi na pirmahan. Masyado siyang abalang binibilang ang 1,000,000 piso na regalo ng asawa ng kanyang asawa na ipinangako bilang regalo ng kasal, kaya naman pumirma siya nang hindi nagbabasa ni isang salita. Sa Section 3, Subsection 1 ng kontrata ay malinaw na nakasulat na ang lahat ng ari-arian na nabuo mula sa sariling kapital ng bawat panig bago at sa panahon ng kasal ay pag-aari ng individual na iyon. Ang furniture company ay itinayo gamit ang kapital ni Carla. Ang villa ay binili gamit ang mana ng lola ni Carla. Si Daniel ay hindi nag-ambag ng kahit 1 sentimo. Sa katunayan, sa buong panahon ng pagsasama, si Daniel ay paulit-ulit na gumamit ng pera ng asawa para sa personal na layunin. Tumayo si Daniel ng gulat. Mangdadaya, niloko mo ako sa pagpirma ng papel na iyon. Hindi ko alam, tutol ako. Nag-udyok ng orden ang hukom at nagtatanong ng malinaw, ang lagda ba ay sa inyo? Natahimik si Daniel, ang lagda niya nga iyon. Hindi doon natapos. Iniabot ng abogadong si Cruz ang makapal na bank statement.
Kaalamang hukuman, ipinapakita ng mga dokumentong ito na sa nakalipas na 5 taon, si Daniel ay lihim na naglipat mula sa joint account patungo sa account ng kanyang ina ng kabuuang mahigit 2 milyong piso. Ang pera ay ginamit para sa sugal at pagbabayad ng utang ni Aling Corazon. May karapatang hingin ang pagbabalik ng kalahating halagang ito mula kay Daniel para kay Carla. Ang buong kwarto ay nagugulo. Si Aling Corazon na nakaupong sa gallery ay subukan na umurong ngunit hinarangan ng mga bodyguard ni Carla sa pintuan. Pagkatapos ng maigting na deliberasyon, inihayag ng hukom ang desisyon. Pinahintulutang mag-divorce. Ang custody ng anak ay mapupunta kay Carla. Si Daniel ay walang pansamantalang karapatang bisitahin ang anak dahil sa kawalan ng pinansyal at moral na kondisyon. Ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at real estate ay pag-aari ni Carla. Ipinagsyait ang kahilingan ni Daniel na hatiin ang ari-arian at inutusang ibalik ni Daniel ang 1 milyong pisong nilustay niya sa maling layunin. Narinig ni Daniel ang sentensya at ang kanyang mga tainga ay nanigas. Pinagmasdan niya si Carla, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aapid at pag-asa, ngunit ang tanging natanggap niya ay isang tingin na malamig tulad ng yelo. Tumayo si Carla, inaayos ang kanyang blazer at lumabas sa kwarto ng hukuman tulad ng isang reyna na nanalo sa labanan, hindi man nagbaling tingin sa natalo. Nang marinig ni Linda ang balita na wala ng pag-asa si Daniel sa korte, inihagis niya ang bag ni Daniel sa kalsada bago pa man maabot ng binabang si Daniel ang tindahang pawn shop. Lumayas, palabas na sa harap ko. Sinisi ni Daniel ang kanyang bitay at nagmakaawang lumapit. Ligaya ko, pakinggan mo muna ako. Aapelyahan ko ang desisyon ng korte. Sinampal siya ni Linda sa pisngi. Sa tingin mo, ay hangal ako? Nakita ko na ang desisyon. Ang kontrata ay malinaw. Ikaw ay palpak na at lulubog pa sa utang. Pinapanatili kita rito para pagsilbihan ako, hindi para magdala ng pabigat, palabas na bago pang utusan ko ang mga tao ko na harapin kayo. Si Aling Corazon at Jasmine ay inilabas din ng walang awa ng mga tauhan ni Linda. Ang bakal na gate ng tindahang pawn shop ay malakas na ibinaba, puputol sa huling pag-asa ng pamilya. Sa ilalim ng ulan, 3 tao ang nakatayo sa kalsada, basa, gutom at desperado. Wala nang mapupuntahan, wala nang maaasahan. Ang pagmamalaki at kasakiman ay itinulak sila sa kailaliman ng kawalan. Sa kagipitan, lumakad si Daniel sa kumpanya ni Carla at lumuhod sa harap ng lobby kahit bumuhos ang ulan. Ang mga guwardya ay tinawagan si Carla at siya ay nagutos na payagan siyang pumasok sa isang maliit na meeting room sa ground floor. Pumasok si Daniel sa kwarto, ang tubig ng ulan ay tumatulo sa mga buhok niya. Nang makita si Carla elegante at makapangyarihan, nagmadali siyang lumapit. Carla, alam ko na nagkamali ako. Ang nanay ko ay nagpapalakas ng loob sa akin, naloko ako ni Linda. Minahal pa rin kita at ang ating anak ng tindi. Hayaan mo akong bumalik. Pangako akong gagawa ng lahat para pagpalain ka at ang Bon. Nakatayo si Carla nang hindi kumikilos. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Kinuha niya ang ilang larawan at ibinato ang mga ito sa mesa. Minahal mo ba ang aming anak? Tingnan mo ang mga larawang ito. Nanginginig na kinuha ni Daniel ang mga larawan. Ipinapakita nito si Daniel at si Linda sa karaoke. Si Daniel sa sugalan, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang mga petsa ng mga larawan. Itinuro ni Carla ang isa. Noong Nobyembre 15 ng nakaraang taon, si Bon ay naospital ng emergency dahil sa dengue fever. Tinatawagan kita ng paulit-ulit. Sinabi mo na nag-overtime ka sa opisina, nag-meeting ka. Nag-iisa akong nagdala ng anak sa ospital, nagpuyat para bantayan siya. Ikaw, kasama mo ang iyong kasintahan sa Tagaytay. Pinatay mo ang iyong telepono para magsamahan ka sa isang matandang babae habang ang iyong anak ay nasa bingit ng kamatayan. Namatay si Daniel sa gulat. Natandaan niya, nagsinungaling siya para makapagbakasyon kasama si Linda. Hindi niya naisip na malalaman ni Carla ang ganoon kaganda. Lumakad si Carla papunta sa bintana, pabaliw-baliw sa kanya. Ang isang asawang nangangalunya
ay pwedeng diborsiyuhin ko. Ngunit ang isang amang iniwan ang kanyang anak habang malapit ng mamatay para maglaro ang taong ito ay hindi karapat-dapat tawaging ama. Namatay ka na sa aming puso mula ng gabing iyon. Nagsimulang mangusap si Daniel. Si Carla ay gumaling, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa nakakulong na galit. Wala ka ng karapatang maging ama ng aking anak. Mula ngayon, huwag kang lalapit sa aming paligid. Kung lalabag ka, hindi lang kita iiwan. Nang walang pera, ikulong kita sa kasong pandaraya ng ari-arian. Ang 1,000,000 piso na utang mo sa akin ay ihahanda ng aking abogado para sa enforcement, maging handa ka. Pagkatapos nito, lumabas si Carla mula sa kwarto at kinalaunan ay iniabot si Daniel sa 2 bodyguard. Inihagis siya sa basang kalsada. Nahiga siya nang nakaangat ang mukha, ang tubig ng ulan at ang luha ay pinagsama ang pag-agos. Tapos na talaga, walang paraan bumalik, walang daan pagtakas. Ang kanyang pagbagsak ay hindi sanhi ni Carla, ni Linda, kundi ng kanyang sariling pagkahamak, kawalan ng responsibilidad at kasakiman. 1 taon matapos ang lahat ng kaganapan, ang mga lumang utang ni Aling Corazon ay dumating para mangolekta. Isang kriminal ang nagplanong gamitin si Bon bilang sandera. Dalhin mo ang bata rito para sa akin, sabihing gustong makita ng lola. Kapag hawak natin siya, si Carla ay magbabayad ng anumang gusto nating halagang pera. Ngunit nauna na si Carla. Ilipat niya ang paaralan ni Bon sa isang international school na may mahigpit na seguridad at nag-upa pa siya ng sariling personal na bodyguard para sa anak niya. Nang mapuntahan ni Aling Corazon ang labas ng paaralan, pabalabala at nakamaskara, at subukan niyang hawakan ang bata, ang personal na bodyguard ay agad na kumilos. Sumigaw si Bon ng malakas, "Bitiwan ninyo ako. Huwag akong hawakan. Bantay, tulungan ninyo ako." Ang mga guwardya ng paaralan ay tumugon agad. Si Aling Corazon ay nahuli, nakahigpit sa mga kamay. Ang kasama niyang tagapagbalak ay tumakas. Iniwanan si Aling Corazon sa gitna ng pag-ikot. Sa estasyon ng pulisya, nakatayo si Carla sa harap ng lupin. "Ipinapaliwanag ko po na kahit katinuan na hinold niya ang aking anak para sa ransom, ay hindi na ako maghahabla, ito ay para sa aking anak. Pero ang kailangan kong pirma ng matanda ay ang sumpang ito. Huwag siyang lalapit sa loob ng 100 metro ng aking anak. Sa alinmang paglabag, ibibigay ko ang kasong ito sa korte ng walang habag." Nanginginig na pumirma si Aling Corazon ng sumpang ibinigay ng abogado. Ang mga letrang pangit ng kanyang lagda ay katulad ng bahid ng kanyang buhay na puno ng sira-siraan. Habang naglalabas mula sa estasyon, biglang humingi ng lunas si Daniel sa ilaw at sumigaw sa mukha ng kanyang ina. Ang lahat ng nagsagasa ay biglang pumutok. "Nanay, kontento ka na ba? Nawalan ako ng asawa, anak, bahay, trabaho, lahat. Galit ka ba talaga sa akin?" Biglang tinampal ni Aling Corazon ang kanyang anak, ngunit ngayon ay hindi na yumuko si Daniel. "Gusto kita, nanay. Nilason mo ang buhay ko ng iyong pag-ibig. Kinapupuutan kita." Si Jasmine naman ay tumalikod at sumakay sa motorsiklo ng kanyang bagong boyfriend na puno ng tato, hindi man nagpaalam sa ina at kapatid. Umupo si Aling Corazon sa gilid ng kalsada, tumangis ng walang luha. Ang kanyang pamilya ay tunay nang nadurog. Ang mapagmahal na manugang ay pinaalis na, ang bunso ay tumalikod, ang panganay ay nagpapabulalas ng galit. Pagkaraan ng ilang buwan, ang ina at anak ay nagbalik sa lumang bahay sa lalawigan ng Laguna na pamana ng ama ni Daniel. Ang bahay ay bulok na at ang bubong ay sira-sira. Ito ang lupa na dati ay pag-asa, ngayon ay naging huling kanlungan na. Dahil nasa loob ng isang zoning plan para sa industrial na papalawak, ang lupa ay hindi maaaring ibenta. Ang kabayaran ng gobyerno, 150,000 piso lamang para sa 300 taong pag-asa na nawala. Kahit subukan niyang mag-poultry business, si Daniel ay surrendered sa inumin. Pag-aari niya ang kapagod-kapagurang buhay ng isang lalaking nag-aagaw ng kahihiyan at bote ng alak. Isang hapon sa parke, habang nagbebenta ng loto si Aling Corazon para may pera, nakita niya si Mang Ernesto maayos at malusog,
naglalaro ng chess kasama ang mga kaibigan. Ito ang lalaking tinampal niya nang may pag-iisip na siya ay mas mataas kaysa sa kanya. Ngayon ay ang lalaki ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Lumapit si Mang Ernesto ng tahimik. "Magandang hapon po, Manang Corazon. Nagbebenta ng loto?" Yumuko si Aling Corazon nang gustong lumunod sa sarili. "Oo po, naglalakad-lakad lang, nagbebenta na rin." Hindi pinasinungalingan ni Mang Ernesto. Hinubad niya ang kanyang wallet at nagbigay ng 500 piso. "Kukunin ko ang 10 tiket. Manang ang pipili ng magandang numero para sa akin." Nang maisauli ni Aling Corazon ang mga tiket, sinabi ng tahimik ni Mang Ernesto, "Ang buhay ay pabago-bago. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang lumipas na ay hayaan ng lumipas. Ang mahalaga ay mabuhay ng maayos ang mga araw na natitira." Bumalik si Mang Ernesto sa kanyang mga kaibigan nang hindi nagpakita ng paggawa o paghamak. Ang pagiging mabait at magalang ng lalaking dating nilapastangan ni Aling Corazon ay katulad ng pangalawang hampas, mas masakit pa sa pisikal. Tumayo si Aling Corazon sa gitna ng parke, hawak ang perang ibinigay ni Mang Ernesto at nagsimulang umiyak. 3 taon ang lumipas. Ang buhay ni Carla ay umangat sa isang bagong kabanata, maningning at matatag. Ang kanyang furniture company ay lumago. Nagbukas ng export market sa Europa. Nagawa siyang maimpluwensyang businesswoman sa Batangas City. Si Mang Ernesto ay ganap na gumaling makulay ang mukha. Araw-araw ay sumali siya sa poetry club ng mga matatanda at tuwing hapon ay naglalaro ng chess kasama ang mga kaibigang kapwa matatanda. Ang kanyang kasiyahan ay ang makita ang tagumpay ng anak at ang paglaki ng apo. Sa isang Sabadong hapon, ang Bayfront Villa ni Carla ay puno ng amoy ng masarap na pagkain. Ngayong araw ay walang espesyal na selebrasyon, ordinaryong handaan ng pamilya lamang, ngunit ang atmosfera ay di kapani-paniwalang mainit. Sa kusina, nakasuot ng apron si Carla, personal na nagluluto ng sinigang na panga ng bangus. Katabi niya si Huy, ang kanyang kasosyo sa negosyo. Pagkatapos ng 3 taon bilang kasosyo at pagkatapos ay naging matalik na magkaibigan, si Huy ay naging pamilyar na bahagi ng tahanan. Ibinigay ni Huy ang bask ng nalinis na gulay kay Carla, ang kanyang boses ay mainit at mababa. "Subukan mo at tingnan kung masarap na." Sa tingin ko ay magiging masaya sina Lolo Ernesto at Bon. Kumain si Carla ng maliit na kutsara, ngumiti siya ng kontento. "Masarap na. Maasim at matamis ng tama." Matagal na ang nakakaraan mula nang magluto ako. Sa sala, ang mga tawanan ni Mang Ernesto at Bon ay maririnig ng malakas. Tumingin si Huy kay Carla nang may pagmamahal. Nag-alinlangan siya sandali bago nagsalita. "Carla, pagkatapos ng hapunan ngayong gabi, may gusto akong ipaliwanag kay Lolo Ernesto at sa iyo." Nagkagulo si Carla ng kaunti, namula ang kanyang pisngi. Naunawaan niya kung ano ang gustong sabihin ni Huy. 3 taon na oras na para malaman kung talagang handa siyang magbukas ng bagong kabanata. Ang hapunan ay puno ng tawanan, walang nakakasakit na salita, walang mapanuring tingin, walang sabaw na maalat at puno ng luha, simpleng respeto at tunay na pagmamalasakit. Si Huy ay kumain para kay Mang Ernesto at tinanong siya tungkol sa kanyang mga tula. Si Bon ay masayang nagkukuwento tungkol sa kanyang paaralan at paminsan-minsan ay nininiknik sa Tito Huy na magbalat ng hipon. Matapos kainin, habang sila ay nagkakape sa balkon, tumindig si Huy ng tuwid. Tumingin siya ng diretso sa Mang Ernesto, ang kanyang boses ay seryoso at tapat. "Lolo Ernesto, gusto ko pong magniebe sa inyo ng isang bagay ngayong gabi. Matagal nang kilala ni Carla at ako. Marami kaming pinagsamahan sa trabaho at buhay. Talagang minamahal ko si Carla at si Bon. Naranasan ko rin ang pagkabigo, kaya nauunawaan ko ang halaga ng isang tunay na tahanan. Sana ay pahintulutan ninyo akong opisyal na alagaan ang dalawang ito. Hindi ko maaasahan ang anumang kapakapakinabang, ngunit nangangako ako na hindi ko kailanman hahayaan si Carla na lumuha ng dahil sa kahihiyan muli.
Ibinaba ni Mang Ernesto ang tasa ng kape at tumingin kay Huy, pagkatapos ay tumingin sa anak. Sa mga mata ni Carla ay nakita niya ang kaligayahang matagal na niyang nais. Yumuko siya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Huy, matanda na ako at gusto ko lang na maging maligaya ang aking anak. Ikaw ay isang tapat na tao, hindi ako nagkakamali sa tao. Nagdusa siya ng marami, ngayon ay natagpuan niya, ito ay suwerte niya. Sang-ayon ako, basta tandaan mo ang iyong pangako. Bumaling si Huy kay Carla, hinawakan ang kamay niya. Hindi iniwas ni Carla ang kamay niya, marahang pinigilan ang kamay niya, bilang pahintulot. Isang bagong kabanata ng buhay ay opisyal na nagsimula, hindi isang fairy tale tungkol sa prinsipe na nagligtas sa isang dalaga, kundi isang kwento ng dalawang adult na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng mga pagsubok para itayo ang isang matibay na kaligayahan. Ngunit bago pa man malayo ang kasiyahan, isang balita ang dumating mula sa lalawigan at naglagay ng panghuling banggit sa lahat ng pag-aaway na nagtaon ng matagal. Isang Lunes ng umaga, habang nagtatrabaho si Carla, natanggap niya ang tawag mula sa lolo ng nayon sa lalawigan. Ang boses ng matanda ay nangangatal sa telepono. Carla, ako si Lolo Kapitan. Nagtatawag ako para sabihin sa iyo si Aling Corazon ay pumanaw na kagabi. Nagtahimik si Carla ng isang sandali, kahit na handa na ang kanyang isip para sa araw na ito. Nang marinig ang balita, may naramdaman pa rin siyang damdamin na mahirap ipaliwanag. Hindi lungkot, hindi tagumpay, parang isang malalim na buntong hininga na naglalaglag ng 1,000 kilong bigat. Paano siya pumanaw, Lolo? Huminga ng malalim ang matanda. Nakalulungkot, anak. Kagabi ay matinding ambon, malamig na malamig. Ang bahay ay sira-sira, halos walang kumot. Si Daniel ay lasing at natutulog sa isang sulok. Hindi alam ng sinuman kung kailan umalis si Aling Corazon. Nang magdala ng lugaw ng kapitbahay sa umaga, natagpuan na siyang tumigas na. Nakatahimik si Carla. Ang kamatayan na nag-iisa at malamig sa tabi ng isang lasing na anak, ito ang pinakamalungkot na wakas, ngunit ito rin ang huling kalayaan ni Aling Corazon. Binayad niya ang lahat ng utang ng kanyang buhay, ang lahat ng karma ng kanyang kasamaang loob at kasakiman. Salamat sa pagpapaalam, Lolo Kapitan. Ako at si Daniel ay nagdiborsyo na at wala kaming legal na kaugnayan pa. Ngunit bilang isang tao, magpapadala ako ng bulaklak at isang maliliit na kontribusyon para sa pagbibigay-pugay. Ang pagdalo sa libing ay hindi ko magagawa, hindi ko gustong ang aking presensya ay magdulot ng abala. Naiintindihan ng matanda. Naiintindihan ko. Ginawa mo ang lahat ng may dignidad at dangal. Ibinaba ang telepono. Si Carla ay bumaling sa bintana. Ang langit ng Batangas ay maliwanag at asul sa araw na iyon, ganap na kabaligtaran ng malamig na kamatayan sa malayo. Naalala niya ang si Aling Corazon, noon palalo, marahas, ang nagtinampal sa kanyang ama hanggang dumugo ang bibig nito sa isang simpleng kaganapan ng pagkain. Ngayon ay bato na ang lahat, anumang puot na naramdaman ni Carla ay naglaho rin. Ang Aling Corazon ay naparusahan ng sarili niyang kapalaran, isang buhay na gumuho at isang kamatayan na nag-iisa. Sa lalawigan, ang libing ni Aling Corazon ay simple at malungkot. Iilang mapagkalingang kapitbahay lang ang dumalo. Si Daniel ay naka-morning na nakaupo sa tabi ng kabaong, umaangal ng masid. Ngunit sa boses na iyon, mas maraming takot sa hinaharap kaysa tunay na lungkot. Ang bulaklak ni Carla ay dumating. Sa simpleng tanda ay nakasulat, sa pagbibigay-pugay. Ang pagdating ng maringal na bulaklak sa gitna ng mapait na seremonyang iyon ay nagpaalala sa lahat ng kasalukuyang naroroon kung ano ang pwede sana nilang mayroon at pinili nilang sira-siraan. 1 buwan matapos ang libing, nagmamaneho si Carla sa magandang coastal road ng Batangas. Ang hangin ng dagat ay sumisimoy sa kanyang mahabang buhok. Sa kasamang upuan ay nakaupo si Huy, ngumingiti at kumukuha ng litrato. Sa likod na upuan, si Bon at ang anak na babae ni Huy ay masayang nagtitinginan sa nagdaang mga puno at hardin. Ngayon ay katapusan ng linggo, ang bagong pamilya nila ay nagsimula na ng panahon ng paglago.
Huminto ang kotse sa isang hindi maingay na pampang, ang puting buhangin ay maayos na nakalatag. Maliksi si Huy na nagtayo ng tolda at nagsimula ng apoy para sa ihaw. Inilabas ni Carla ang mga pagkain. Ang dalawang bata ay nagtakbuhan at naglaruan sa alon. Ang kanilang halakhak ay hinaluan ng tunog ng dagat. Nakatayo si Carla at nakasandal sa sasakyan. Tinitingnan ang maayos na eksena sa harap niya. Naalala niya ang sarili niya 3 taon na ang nakaraan, isang babae na puno ng takot, nakalublob sa isang nakakalason na kasal. Noon ay naisip niya na ang pagdiborsyo ay katapusan, isang kahihiyang tagumpay. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa harap ng malawak na dagat at langit, natanto niya na ang desisyong itinapon ang divorce papers sa hapagkainan ay ang pinakatama at pinakamatapang na pasya ng kanyang buhay. Lumapit si Huy at nagbigay ng isang inihaw na espetada. Anong iniisip mo? Bumaling si Carla at tinanggap ang espetada, ngumiting maliwanag. Nagpapasalamat ako sa buhay na nagbigay sa akin ng pagkakataong matisod para matutunan kong tumayo ng mas malakas. At nagpapasalamat sa iyo na dumating sa tamang oras. Niyakap ni Huy siya ng marahil, tinitingnan ang malayo, tapos na ang nakaraan. Ngayon ay oras na para isulat ang masasayang kabanata. Tingnan ang mga batang iyon, ganoon kamasaya ang ngiti nila. Iyon ang pinakamahalaga. Tumango si Carla. Tumingin siya sa kanyang anak na gumagawa ng sandcastle, ang mata ng batang maliwanag at malaya, walang bakas ng kadiliman ng nakaraan. Inangat ni Carla ang kanyang mga dibdib at inilanghap ang maalat at sariwang hangin ng dagat. Habang lumulubog ang araw, nagsimulang makulay ang kalawakan sa labanang pula at ginto. Tinulungan ni Carla si Huy na magsimula ng paglalakbay pabalik sa lungsod. Ang kotse ay lumisan mula sa pampang, iniiwan sa likod ang mga bakas ng paa sa buhangin na mabilis na tatakpan ng alon, katulad ng masakit na alaala ng dating pamilya ng asawa na unti-unting magiging wala sa paglipas ng panahon. Nalabi lamang ang mga aral tungkol sa sariling pagpapahalaga at dignidad. Kumawit si Carla ng manibela, ang mga mata ay nakatutok sa harap kung saan ang ilaw ng lungsod ay nagsisimulang lumabas, maganda at maliwanag. Pinindot niya ang gas, ang kotse ay malakas at tiyak na sumaong tulad ng kanyang sariling pagpupuno ng buhay. Isang maliwanag at masayang kinabukasan ang naghihintay sa kanya sa harapan. At iyon ang kwento, ang isang handaan, isang maalat na sabaw, isang hampas na nagpalabas ng dugo, at isang babaeng sa loob ng 5 taon ay nanahimik bago nagdesisyon na ang sapat ay sapat na. Mula sa tuktok ng tagumpay, nahulog ang mga nagpalaki ng sarili sa kanilang sariling pansariling kasakiman. Ang nagtanim ng hangin ay tunay na aanihin ng bagyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, pag-unawa o isang aral para sa inyong sarili, huwag mag-alinlangang ibahagi. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento para manatili tayong konektado sa pamamagitan ng mga kwentong ito. Maraming salamat. At hanggang sa susunod.